For today's ganap ngayon, nagpunta nga kami ng Magat Dam at located nga ito sa may Ramon, Isabela. Sobrang nakakamiss nga na pumunta dito at talaga naman sakto-sakto yung panahon, napakalamig. Aakalain mo talaga nasa ibang bansa ka sa sobrang lamig. Sayang nga lang at inumaga na kami nagpunta dito pero okay lang dahil nga malamig pa rin at napakaganda ng panahon. Tignan nyo naman kung gaano karaming namamasyal dito at tanawin pa lang, Diyos ko, langhap sarap ng hangin. Mga 9 months pa nga lang ang tiyatsa ko nung last na pumunta kami dito pero ngayon magti 3 years old na. Oho, ganun kami kabisi, diba? Pero bago nga kami maglilibot dito sa may Magat Dam, abay magkakape na muna kami dahil nga dito na rin kami nag-breakfast. At bumili na nga lang din kami ng pandesal kanina sa may palengke ng Rizal para naman may pantawid gutom kami kahit papano. Literal na napakasarap naman talagang magkape dito kapag ganito yung mga tanawin, naksyuta. Isa nga sa mga pinapangarap ko ang magkaroon ng bahay dito kapag ganitong mga tanawin. Yung baryong fields, naksyuta. Yung malayo sa kabihasnan, basta gustong gusto ko yung ganun, yung malayo sa mga marites. Yung umaga pa lang yung hindi ka makakakita ng mga nagmamaritesan kundi yung mga ganitong tanawin, di ba? Nakakatuwa nga dahil na-amaze na ang tiyatsa ko sa lahat ng mga bagay na nakikita niya pero nung maliit pa siya, Diyos ko. Talagang wapa siyang pakialam ng mga panahon na yun pero ngayon talaga naman, makalikot na amin nga kayat na. After naman namin magkape ay dumiretso na rin kami dito para mag-walking. Abay tignan nyo naman, napakaganda. Marami kang aktibidades na pwedeng gawin dito. Pwede ka rin mag-jogging, mag-exercise ng kung ano-ano. Tignan ko lang kung mag-exercise ka dito, talagang wala kang mailalabas na pawis kundi lamig, nakshoot ha. At syempre dito sa may Magat Dam may pinagbabawal nga ang kumain. Pwede ka naman talaga magdala ng mga pagkain sa may picnic area nga lang pero pagdating dito sa may gitna hindi pwede. At bawal nga din daw na magdala ng drone dito o magpalipad ng drone, hindi ko rin alam kung bakit. Basta mas okay na rin talaga na dala mo lang yung sarili mo dahil napaka-refreshing at talaga naman mapapaisip ka kung ano ba dapat mong isipin, Charis. Yung realization ba, kumbaga, ganun. Malay mo, B, hindi ka na mahal ng mahal mo pag na-realize mo, Charis. Napakasarap naman talaga sa pakiramdam kapag once in a lifetime ka lang din talaga magbisita sa mga ganito, no? Physically, mentally, napakasarap talaga sa pakiramdam. Kaya naman sobrang enjoy talaga kami ng tiyatsa ko dyan dahil nga feeling namin sa amin lang tong lugar na to. Pero kung makikita mo nga sa may bandang dulo, Diyos ko, napakaraming tao dun. Abay, hindi pa nga kami nakakarating dun sa bandang gitna, abay pagod na ako, nakshuta. Iba talaga, pagtabain ka na, Diyos ko, madali ka na lang din talaga mapagod. Napaka-peaceful naman talaga ng lugar na to, talaga namang mag-e-enjoy ka kahit ano pang gawin mo dito. Kung trip mo nga din naman mag-solo, okay na okay lang din dahil nga, Diyos ko, para sa'yo din to. Yun nga lang ay maririnig mo yung mga ingay ng bangka na talaga naman nanguhulit sila ng mga isda. Noon nga ay kukunti pa lang yung mga nakatira dito sa may ilog. Ay river pala to, nakshuta. Eh hindi ko alam, basta yun yung Magat Dam niya, basta yun. Pero ngayon napakarami na, parang isang barangay na rin sila kung tutuusin. Medyo payapa nga yung tubig dito at talaga naman tahimik na tahimik. Ay nako B, pero pag narinig mong sobrang ingay dyan, Diyos ko, napakalakas niyan. At ito nga yung opisina ng mga SN Aboitiz, Diyos ko, pinangarap ko rin magtrabaho dyan, napakagandang company. At ito rin naman yung sinasabi ko naman na nag-iingay ng mga bangka. At sana talaga marami kayong mahuli for today's ganap. Dahil nandito lang naman ang kababa nyo ng maswerte, Charis. Malay mo naman, no? Meron ngang oras ang pagbagsak ng mga isda sa may palengke at 8 to 9 nga daw yun. Kaya naman ngayong araw na to at ngayong oras na to ay naghuli pa lang sila. Kaya naman mamaya pupuntahan natin yung palengke nila kung saan sila nagbabagsat at bibili din tayo ng maraming isda, Charis. Panigurado kapag bagsakan, murang-mura lang din talaga nilang ibibigay. Kaya naman sa mga namamalengke dyan, kumuha na kayo dito sa may Ramon. Pero kung gusto nyo nga makamura, bay pumunta kayo dito sa bagsakan nila, napakarami. O diba, ito na nga pala yung mga galing dun sa pinakadulo. Talaga naman na pagod na rin sila katulad ko. Kaya naman naupo na lang din ako ng di oras. At tamang mag-e-emote nga lang kami dito ng dada ko. Tignan nyo, akala mo naman nasa ibang bansa, nakshuta. Mala New Zealand naman talagang peg ko for today's ganap, no, Charis. May pakalago ng babae ngayon ni nakshuta. At syempre hindi naman nagpatalo ang dada, talaga naman gusto niya rin ma-feel ang pagka-New Zealands niyang pagkaganap, Charis. O diba, kaya naman sa may mga gustong mamasyal dito, pumunta na kayo dahil nakaka-refresh talaga ng utak. Kahit once a week lang, B. Tulong mo na din yan sa self mong malungkot, Charis. Out of curiosity nga mga kavava, hindi ko alam kung ano ba tong circle na to o ewan ko, pero sabi nga nila ay solar nga daw yan. Basta yun, hindi ko nga alam, may nakshuta. Ang policeman, come on, go Martin! Martin. 3, go! Policewoman.
Salute! Salute! Abay, may future nga naman talagang anak ko, no? After naman namin nalibot na lahat, abay naisipan na namin pumunta dito sa may market nila at manguhuli. Ay, beste, bibili nga pala kami ng isda. Pero after nga namin makababa dito sa may market nila, ay hindi pa nga daw dumadating yung mga nanguhuli ng isda at nandun pa nga lang daw sila sa taas. Pero hindi ka nga daw pwedeng bumili dun sa taas mismo kung saan sila nanguhuli at bawal yun, syempre. Kaya naman itong hito na lang muna ang binili namin dahil nga ito lang muna yung meron at mag-aantay nga kami dito. Panigurado maya-maya lang dadating na rin sila. At talaga naman unahan na naman dito, panigurado. Ay na, nag-iimas da ito. Talaga naman, inabraw mo. Talaga nag-iimas si kayo. Medyo dumadami na nga yung mga taong nagsisidatingan ngayon dahil nga nag-aabang na rin sila sa bagsakan na isda. Pero Diyos ko, panigurado lahat to may mga pwesto sa palengke. Habang busy naman kami nag-antay dito, abay ang chacha ko talaga naman busy din kung ano ba yung pipiliin niyang laruan na naman niya. Abay kahit saan kami magpunta, kailangan may laruan siya mabibili. At nung nakapili naman siya, ay bumaba kami saglit para bumili ng mga makakain dahil nga nagugutom na rin kami ng mga oras na yan. At naghahanap nga kami dito ng mga fresh na buko. At napabili na nga kami ng mga buko dito at 30 pesos nga daw isa. O diba, after mo nga mag-jogging-jogging dun sa may magat dam, pagkababa mo, Diyos ko, napakaraming bilihan ng pagkain. O diba, di nawala din yung mga ginaging mo, naksyota. Marami nga rin sila binibenta dito at hindi nga lang yung buko juice. Meron din sila dito mga beef mami at arroz caldo. Diyos ko, ng kanyaman na. At kung ano-ano mga pika-pika, syempre nag-start na rin kami mag-inom-inom ng dada dito ng mga buko juice. Sana lang hindi sumakit yung tiyan namin dyan dahil nga buko agad yung ininom namin. After naman namin bumili, abay umakyat na rin kami kagad at bumalik na kami. At pagdating namin, Diyos ko, nagsisilantakan na sila sa mga huling isda. Saglit lang nung umalis kami pero dumating na pala sila. Kaya naman ayan, naunahan na kami ng napakaraming buyer. Kaya naman nagkakagulo na sila ditong mag-panic buying, naksyuta. Kapag ganito kasing bagsakan, talaga naman mura mo pa lang na makukuha kaysa sa palengke. Yun nga lang, ipahirapan ka talagang bumili dahil nga, Diyos ko, sandamakmak yung mga binibili na dito, kilo-kilo. At talaga naman makikipag-unahan ka na dapat sa'yo yun at iyan, o diba, nakaabang-abang na sila, abangers. Sabay dapat magaling ka dito, kaya naman naparami ang bili namin. Kaya naman na yun lang mga kavava. Salamat sa panonood.